meron na dapat nasampulan na pulis para makita na patas ang pulis na nasampulan na kabaro ninyo dahil ng abuso o gumawa ng injustice laban sa isang kasambahay. Out of that 66 na kinasuhan dahil nilabag ang karapatang pantao ng kasambahay, dapat meron man lang pinakamababang na-demote. Mas masarap pakinggan kung nakulong. Kung wala, sabi mo under observation, then it's not working yung estilo nyo yan na to go after policeman na nang-abuso or nagbabiolate ng karapatan ng mga kasambahay. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Then I need to Wala. get the list of those 66. Nasaan yung kaso yun? Kailan pinal yung kaso yun? At nasaan na? I need a list of those. Sir, we will submitting to your officer here. Thank you, Colonel. Ano yung mga nature ng pang-abuso nito? Physical injury? Verbal abuse? Hindi kasi, sir, I'll cite you an example, Mr. Chair. I will never forget this for the rest of my life. Itong kasong ito. Many, many years ago, sa DZXL, si Amo tumawag ng pulis kasi nawawala itong cellphone, Nokia cellphone ni kasambahay. Yung sinabi ko na kanina. So si pulis, kapitbahay niya na pulis, off duty, dumating. And then, ang ginawa niya, tinawag niya si kasambay na labandera. Pinaghubat-hubad niya sa loob ng banyo, si kasambahay. Hinipu-hipuan pa. Pagkatapos, paghubat-huba rin, ipu-ipuan, kinunin pa si kasambahay. Linantahan. Wala pong ebidensya. Linantahan ng kung ano-anong klaseng mga aligasyon na pinalabas nila na si kasambay nagnakaw talaga ng cellphone at nakita ng anak na maliit tapos itinapon somewhere at may kumuha ng cellphone na itinapon sa over the bakod, nakulong si kasambahay. Kinulong ni pulis. Yun ang isang kabalastugan na ginawa ng isang pulis laban sa isang kasambahay. Kaya ang sinasabi ko kanina, noon, wala nang pulis pupunta sa bahay ni Amo dahil sa reklamo ni Amo tungkol sa kanyang kasambahay, kung ano man yung reklamo na yun, nang walang kasamang taga-barangay. Hindi na pwede yun. Kasi si pulis, madali niyang mamaniobra at matwist yung reklamo, diba? Laban sa kasambahay in favor of the complaining Amo. yes. So, Yes, sir. again, balik tayo dun, Madam, ha? Yung tanong ni Mr. Chair, anong mga kaso ito? At very interested talaga ako, ano na nangyari sa kaso? Meron na bang na-demote? Meron na bang nakulong? Sa nadala ko ngayon, sir, meron na dato, drop and close 19, forwarded to Dilos for summary hearing proceeding 43, sir. Drop, ano sabihin ng drop and close? Drinap na ni kasambay yung kaso? Na-drop and sir yung case filed, sir, ng kasambahay. Na-drop na? Yes, sir. What do you mean? Na-drop na? Si kasambay ang umatras, hindi niya pinagpatuloy. Baka nag-areglo na, sir. Okay. Tapos ngayon itong 43, sir, for summary hearing proceedings para ma-determine kung yung Okay. penalty. Pero yung mga kasong yun, gaano na katagal na hawak po ninyo na inireklamo? Ilang taon na, ilang buwan, ilang dekada, ma'am? Ito, sir, yung 2016 hanggang 2016, current, present, sir. 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3. 7 years na, summary proceedings pa rin. Kasi kasambahay. Pero kung yan ay mayaman na tao, nag-file against sa police, baka si police nasa Muntinlupa na. Pero dahil kasambahay ng kaso, summary proceedings pa rin kahit 7 years na. I-submit ko na lang, sir, yung report namin sa updated na kung ano yung mga naging penalty ng mga complaint. Ang gusto ko po kasi marinig, Mr. Chair, meron na dapat nasampulan na pulis para makita na patas ang pulis na nasampulan na kabaro ninyo dahil ng abuso o gumawa ng injustice laban sa isang kasambahay. Dapat merong na-demote man lang. But I doubt kung meron. We will submit Kasi report. kita mo, 7 years na hanggang ngayon, summary proceedings pa rin. That has to be investigated.
Di ba, lalo na kayo po ay anti-violence against women and children, kasama po yung makasambahay. Dapat kayo mag-pursue doon, kayo mag-push. Sabihin nyo, mga kabaro, ano ba nangyari? 7 years na, wala pa rin ba tayong masampulan dyan para maging guwapo tayo sa media? We will do it, sir. We will. You'll do it. So, gusto ko next year, or not what next year, in the next few days, magbigay kayo sa amin ng data kung ano yung pinaka-status na nitong mga summer proceedings na ito, nasaan na. Mas maganda kung mapakinggan kung meron po na-demote dahil sa paggagawa ng injustice laban sa isang kasambahay. Kasi dito makikita natin na patas ang batas, patas ang PNP. Kasi sabi ko kanina, ulitin ko for the second time, pero kung ang nagreklamo dyan ay mayaman na tao laban sa pang-abuso ng isang pulis o injustice na ginawa ng isang pulis sa isang mayaman tao, sigurado ako wala pa 1 taon demoted o sibak at kulong pa si pulis. Dahil kasambahay, 7 years, 10 years pa siguro, hanggang sa madrap. You follow me po, Ma'am Colonel? I-review namin to yung mga cases na ito, sir. Marami ako mga naengkwentrong kaso na napipilitan yung kasambahay makipag-settle pagdating po sa police station at yung police pa mismo ang gagawa ng agreement. Yung police pa mismo ang gagawa at susulat doon kung anong napag-usapan at si kasambahay pagpapapirmahin na lang. Dahil si kasambahay kapos sa pinag-aralan, pipirma kahit na hindi niya alam kung ano nakalagay doon, hindi niya naintindihan. Kaya nga paulit-ulit ko siyang sabi sa mga pulis, hindi dapat kayo maging tagapag-areglo ng mga away o gulo dapat sa barangayan. In so many cases na yung mga pulis po ninyo na mamagitan sa aregluhan, dapat hindi, police station yung mismo. Maraming insidente ang mga pulis sa mga police station ninyo. Yung mga pulis nyo, mga investigador ninyo, namamagitan sa aregluhan between the amo and the kasambahay. Hindi lang po sa amo kasambahay, maging sa mga motorista, alam mo, driver o rider against dito sa kabanggaan niya mayaman na may-ari ng sasakyan, etc. So yan I suggest ko sa inyo, from now on, hindi dapat mamagitan sa aregluhan ang kapulisan ninyo sa lahat ng klaseng kaso. Pero siguro, Mr. Chair, Senator Tulfo, mas importante dyan yung siguruhin ng pulis na yung pamamagitan nila ay wala silang pinapaboran. Dapat gano'n. Kasi kung minsan kasi nagmamadali yung both parties. Naging station commander din ako eh. Nagmamadali yung both parties. Sir, ayos na kami sir, wala na problema. Sigurado kayo, okay na kayo. O sir, baka pwedeng ariglo na lang kami sir, eh, ganito na lang usapan. So, para to dispose with the case right away, doon na ginagawa ng investigador. Amicably settled sila. Blatter doon. Hindi naman pipirma yun yung aggrieved party doon sa police blatter kung talagang hindi siya satisfied. So in that case, I agree with you. Totally. Pero in that case, dapat merong presence ng public attorney's office. Kasi kung puro police lang, napiprecious kasambay, napipirma na lang, o kung sino man yung pinapakiusapan na makipag-areglo na lang. Kasi wala siyang representation eh. Kadalasan, humingi ng areglo, yung offender na mas nakakataas. Diba? Pero So, ngayon, itong isa na nagreklamo, mapipilitan na magpirma na wala naman siyang representation, hindi niya alam kung ano pa yung mga karapatan niya. Yeah, I agree. Ibang usapan yun kapag napilitan. Iba talaga usapan yun pag napilitan. Sana yung pulis rin, konsensya rin yung pulis na gumagawa ng ganun, na agrabyado pa yung isa, napipilitan lang dahil nga sa ginagawa ng pulis na tumutulong doon sa isang side. Kaya nga sabi ko, mas maganda sana kung talagang nasa gitna ang pulis, no? Wag talaga siya mag-side. Yun lang sa akin kasi kung minsan para bang disservice din dyan sa complainant, both parties kapag, sir, reglo na kami, sir, okay na kami, sir, mag-uwi na kami, baka pwedeng ipirma na kami dyan. Sabi ng pulis, hindi kami pwede mag-reglo sa inyo, dahil bawal yan. Sabi rin na, ano ba itong pulis na ito, hindi mo kaya aksyonan yung aming napagkasunduan, di ba? Ganon din ang Tama. nangyari minsan. Tama, Mr. Chair. But I agree with you. Dapat Tama. talaga walang siniside. Pero in that case, with the presence of the public attorney's office, parang lumitaw, kasama yung public attorney's office sa aregluhan. So yung attorney's public, yung PAO representing doon sa naagrabyado ang kasama sa namagitan na para hindi po maging dehado
yung kasambahay o kung sino man yung mas mababa na nagreklamo against dun sa kanyang inireklamo. Mr. Chair, if I may, sir. Go ahead. Kagaya sir sa mga liblib na barangay o sa probinsya kagaya sa amin sa Capiz, ang mga kasambahay dun sir kadalasan kakilala within the barangay or next barangay din or kamag-anak. So minsan nag-uusap na rin yung pamilya sir na hindi na magpa-file ng kaso. Kaya I think sir na hindi na rin kailangan ng lawyer kasi kung ang pamilya na sir nag-decide yung mga matatanda na dun sa probinsya lalo na kayo na nasisettle na yun sir yung issue nila sir dun sa Lupon. Colonel, yeah, I agree with you. Sa probinsya, bibihira po yung mga pang-aabuso lamang sa kasambahay. I'm talking about the urban areas sa mga syudad na kung saan walang representation sa kasambahay, wala siya mga kilala, wala siya mga kamag-anak, wala siya mga kaibigan kasi nga po galing siya sa liblib na probinsya at lumuwas na Manila at doon nagtrabaho o lumuwas ng syudad kung saan mga syudad yan. So doon kayo mag-focus. Tama ka, doon sa mga liblib na lugar dahil sila magkakilala, kilala si barangay chairman, si kagawad, at nirefer ng mga kamag-anak, si amo, madali na makumbinsi kasambahay na i-withdraw o makipag-ayos na lang. Pero pagdating sa mga syudad, dito yung sinasabi ko na nape-pressure si kasambahay, wala siyang proper representation. So pagdating sa aregluhan, dapat si kasambahay may representation. Yes sir, yung mga kasambahay po kasi dito sa Manila, galing din sa mga probinsya. So ultimo po pamasahe nila minsan, pinoproblema din nila. So wala silang capacity ni maghanap ng kung sino malalapitan, wala nga silang pamasahe sir sa jeep. So kung tatawag yung makipag-areglo dun sa pamilya para kung hindi naman ganun ka-severe yung kung hindi violent sir ang hindi ba pang-aabuso na physical, kaya siguro nagsisettle na lang sir sa level nila sir. Pag halimbawa may pumuntang kasambahay sa pulis, kunyari hindi siya pumunta sa barangay, dumiretso sa pulis. May mga ganun insidente, di ba? Dumiretso sa inyong kasambahay. And then, dumating si amo. And then, nagka-aregluan. Sabihin natin na pumayag si kasambahay, makipag-areglo kay amo. Pero dapat meron siyang representation para bago siya papirmahin, magpapaintindi sa kanya na ito yung pinipirmahan mo. Dapat hindi pulis. Dapat tagalabas. Sasabi ko, public affairs office, tatawag kayo. Kasi may mga public affairs office, naka-duty naman yan, 24/7 yan sila eh. Kasi naman yung patawag nyo, o in 30 minutes, nandito na si public affairs office, explain yung aregluhan o yung napag-usapan, babasahin ni attorneys ni public affairs office, ikwento kay kasambahay. Yun eh, kasi marami sa mga kasambahay, kapos sa pinag-aralan, galing probinsya, hindi nila alam yung mga karapatan nila na dapat meron pa silang matanggap na mas maayos na treatment doon sa agreement na yun. Kumbaga ayaw kong nabubulag sila. Marami kasi mga kasambahay, pumipirma na lang na hindi nila alam na yung pagpipirma nila, dihadong-dihado sila. Na-guess niyo po, Colonel? Ma'am? Yes sir, na-note ko na po sir. Thank you.